mawala siya, halos hindi rin ako gano'ng nakakatulong. Kabangha-bangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinir at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mo alam Kuya Kim. At Dapat Kayo Rin. Hindi pa sila nagsasayaw o nagbubunwak sa dalampasigan. Nanguhuli sila ng agihis na paborito nilang lantakan. Anong klaseng shellfish kaya ito? Hindi sila nakasuot ng boxing gloves o ng makapal na medyas na pamporma. Ganyan talaga ang mga paa ng mga manok na ito. Paano kaya silang mag-isang kahig, isang tuka? Mahigit 3 linggong nawawala si Kokon mula nang mahulog sa sasakyan. Paano kung isang gabi ang fur baby nyo ay bigla na lang mawala? Ganyan ang nangyari sa asong si Kokon, isang 6-year-old na crossbreed ng Shih Tzu at Japanese Spitz. Nasyak ako biglang mapansin ko yung bintana pala nung namin nakababa. Tapos wala siya. Kaya ang pamilya ni Arnel ginawa ang lahat para mahanap si Kokon. Hindi iniisip ko kasi kung nakakain siya ng maayos. Yung tulugan niya. Mahanap pa kaya si Kokon? Kaya may aso kayo? Namatay na po. Namatay na. Ano pong pangalan ng aso niyong namatay? Si Coco. Coco? Ano pong gusto niyo sabihin po kay Coco ngayon? Sana masaya na lang siya doon sa pinuntahan niya. Doon sa Rainbow Bridge. Tulad ng ibang fur parent, ganito rin pahalagahan ni Arnel si Kokon. Parte na lang ang pamilya namin yung mga aso namin. Halos palagi siyang hihiga sa hita ko. Tapos gusto niya yung hawakan yung kamay ko. Tapos nagpapakamot sa tiyan. Hanggang sa isang gabi, si Kokon ay biglang nawala. Nilagay ko siya sa cage. Sabi ko para hindi siya makalabas kasi alam ko talagang hyper siya eh. Napansin ko nung ibababa na namin sila, nasyak ako biglang mapansin ko yung bintana pala nung namin nakababa. Tapos wala siya. Siyempre shock ako. Sabi ko, sandali. Sabi ko si Kokon wala. Ang huling imahe ni Kokon, nakita lang nila sa rear cam ng kanilang sasakyan at sa CCTV footage ng kalsada. Dali-daling hinanap ng pamilya si Kokon. Binalikan muna namin, nakadalawang ikot kami. Tapos yun, wala talaga. Ang mga anak ni Arnel nagpost sa Facebook. Namigay din sila ng flyers at nagtanong-tanong sa iba't ibang lugar. Dito tumawid si Coco. Dito siya napunta. Nag-anunsyo na rin ng pamilya na magbibigay sila ng reward money sa kung sino makakahanap kay Kokon. Nagpalipad din sila ng drone camera para makatulong sa paghahanap. Si Arnel naging emosyonal na rin habang nagkukwento. Nung mawala siya, halos hindi rin ako gano'ng nakakatulong. Makita pa nga kaya si Kokon? Ayon sa eksperto, kapag ang isang pet dog ay biglang nawalay sa kanyang pamilya, posible makapag-survive ito sa labas ng ilang araw o kahit ilang linggo. Pagka nawala sila sa labas, ang nangyayari, naghahanap sila ng mga pagkain, tubig, saka shelter din. Katulad ng mga strays. Sa ika-12 araw ng kanilang paghahanap, may nakapagbigay ng impormasyon sa pamilya na si Kokon ay namataan daw sa paligid ng Philippine Arena. At dito na nga nila nakitang muli si Kokon. Pero sa halip na lumapit, nagtatakbo raw papalayo si Kokon. Tila hindi raw sila nakilala. Yung nakita na nila, muntik na daw nila mahuli. Tapos nung pumunta na ako doon, malayo, nakikita ko siya malayo, tinatawag ko, ayaw. Hindi na ulit nila nakita si Kokon matapos ng gabing yon. Ayon sa mga eksperto, kapag matagal na naliligaw ang isang aso, maaaring mangibabaw ang takot at instinct nito at umiiwas sa mga tao, kahit pa mga ito'y kilala nito. Nasa nasa survival mode na takot sila sa labas kasi hindi sila familiar dun sa lugar. Kahit tawagin mo, parang ayaw pa nilang lumapit. Siyempre, trauma pa yung aso, no? Trauma pa siya dun sa environment, sa lahat ng taong lalapit sa kanya, akala niya anong mangyayari sa kanya. Pero nabuhayan ulit ng loob sina Arnel nang may isang concerned citizen na nagpadala ng isang video nang hinihinalang si Kokon.
Sigurado kami kasi sa forma ng katawan niya at saka kulay, talagang siya. Pinuntahan namin yun, umaga na yun. Pero wala na siya. Mahanap pa kaya nila si Kokon? Hindi naman daw dapat mawala ng pag-asa sina Arnel. May mga kaso rin ang aso nakakabalik sa kanilang pamilya kahit matapos ang mahabang panahon. Ang asong si Fortical mula sa Pennsylvania sa Amerika ay nawala noong 2015 at natagpuan lamang noong 2026 nang maskan ang kanyang microchip sa isang animal shelter. Sa day 14 ng pagkawala ni Kokon, nag-message sa kanila ang estudyanteng si Krisa. Nakita raw nila si Kokon at nasa kanila na ito. Kinontak niyo yung anak ko, tapos yung pinakita yung picture na yun nga, nakita na ano nila na nahuli nila, tapos nilagay din nila sa cage. Tapos yun, sinira din yung cage, tapos lobas siya, nakawala din uli. Pero si Kokon, hindi naman pala lumayo. Hanggang sa ika-17 araw ng paghahanap, sa isang maulang gabi, Inabangan nila nung gabi, lumakas ang kulog, takot sa kulog. Tumakbo doon sa bahay nung pinanggaling, yung nakahuli yung Krisa. Doon siya nahuli. Marungis, ang dumi, tapos medyo payat na siya. Yun, awang-awa nga kami. kamusta na kaya ang lagay ni Kokon? Nagbalik na sa normal ng katawan niya. Malinis na. Medyo konting ano na lang. Makulit na rin. Masaya. Siyempre pag ganyan, tapos naglalambing sa'yo. Matapos ang 17 araw ng pagkawala at 17 araw ng pagugulila, sa wakas, si Kokon reunited na sa piling ng fur parents niya na hindi talaga sumuko, mahanap lang siya. Tsa-tsa sa dagat, ginagawa ng mga lokal para may maihain sa mesa. Yan ang kakaibang diskarte ng ilang lokal dito sa Aklan. Dahil ang isang klase ng kabibe sa kanilang lugar, lumilitaw lang daw kapag sumasayaw at kinikembutan. Kimbot-kimbot ng cha-cha. Dito sa Aklan, buong puso nilang pinagyayabang ang pinakamamahal nilang Ati-Atihan Festival na binansagan ding Mother of all Philippine Festivals. Buhay na buhay ang makukulay na daan at kahit saan punong-puno ng matatamis ng ngiti. Malalakas na tugtugan at masiglang sayawan. Sa Bakato, Aklan, may mga lokal na hanggang sa pampang ng dagat sumasayaw. Hindi para sa selebrasyon, kundi bilang diskarte para may makain at para sa kanilang kabuhayan. Ito na oh. Ang kanilang pakay, ang maliit na kabibe na kung tawagin ay agihis. Ang agihis ay isang uri ng shellfish na tinatawag ding wedge clam o bean clam sa Ingles. Makikita sila sa mga thrush zones o sandy shores at tinuturing itong mga filter feeders. Ibig sabihin, kinakain at sinasala nila mga lumulutang na plankton, bakterya at iba pang organismo sa dagat. Abo tagid nga nasairan ko Yakim. Kahit parehong kaliwa ang mga paa, pwedeng-pwede raw manguha ng agihis. Ang matitigas na kembot, tila napapalambot ng panahon. Sumasayaw ka para ang agihis ay pumasok dito sa sungya. Sa fishnet namin. Ang songya ay isang tradisyonal na kagamitan na sumasala sa buhangin, bato at agihis habang bumabalik naman ang alon sa dagat. Marami pong nagkumukuha ng agihis at binibinta nila sa bayan kasi masarap naman talaga yung agihis kaya lagi yung nabibinta. Yung isang baso, 20 pesos. Sasalahin na nila ang mga nakuha sa songya at tatanggalin ang mga bato na nahalo sa pagkuha ng agihis. Ito po yung agihis. Ganito po siya kalaki. Bakit nga ba kailangan pang sayawan at kembutan itong agihis? Bago sagutin yan, dapat muna raw lutuin itong agihis. Nakuha namin dun sa tabing dagat at ito na huhugasan namin. Kailangan po talaga siya mga 1 day at lulutuin na siya agad.
Ito na po yung agihis. Lambot siya at masarap. Lasa po siyang parang tahong. Yung mga agihis, freely roaming sila sa sand. So kapag malakas ang alon, nasususpend yung phytoplankton na kinakain nila. Kaya lumalabas sila. Pero pagka mainit, dahil nga sensitive din sila sa init ng tubig, bumabaon sila sa sand para mas malamig. Yung pagkakaroon ng iba-ibang kulay ng agihis ay isang adaptation. Yung kulay nila katulad nung kulay ng buhangin, mas malaki din yung chance na hindi sila kainin o hindi sila piliin ng mga predators. Pero bakit nga ba sinasayawan at kinikembutan ng agihis? Hindi lang ito for fun. Karaniwan kasi nakabaon sa ilalim ng buhangin ang mga agihis. Kaya sa pamamagitan ng pagsasayaw ng mga lokal na malachacha, nagugulo ang buhangin at lumilitaw ang mga agihis bago ito padaanan ng songya. Ito, pag binuksan natin, ito yung dalawang siphons niya na ginagamit niya pangkain. Ito yung muscular foot na tinatawag, yung parang dila na ginagamit niya pang baon sa buhangin. Sino mag-aakala ng pagsasayaw hindi lang pala exercise? Pwede rin palang diskarte para mabusog ang ating tiyan. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Meron daw isang uri ng manok na kapag inalagaan, tiyak na magkakahig ng swerte at yaman. Sa pamamagitan nila, makakarating ako ng ibang bansa. Now, I'm here in Ho Chi Minh, Vietnam. Nag-open yung mga opportunities. Sa laki ba naman ng mga paa nito? Aba, manok ko yan. Na para bang tayo nasa birthday party at sila mga mascot. Pero hindi talaga costume yan, ha? Totoong mga manok yan. Kung ganon, bakit ang lalaki ng kanilang binti at paa? Sa bahay na ito sa Tarlac City, hindi mga aso ang binibreed kundi iba't ibang exotic chicken. Tulad nito, hindi daw yan yung nililitsyong manok ha, dahil ang halaga nito umaabot pa ng 10,000 piso pataas. Pero sulit naman daw pag napasa inyo ang dala nitong fortune and good luck. Tila nagsimula raw ang swerte ni Jeric nung mabigyan siya ng isang itlog. Nung bata pa ako, may kapitbahay ako na marami talaga silang manok na gala, yung native yan. So binigay niya sa akin yon, yung itlog na yon. Mula sa isang itlog, naparami ni Jeric ang mga alaga niyang manok. Hanggang nai-inlove na ako sa iba-ibang klase ng manok talaga. Unti-unti nagkaroon si Jeric ng mga exotic breed na tinatawag ding Oriental chicken breeds. Pero ang breed daw na matagal na niyang inaasam, itong tinatawag na Dong Tao chicken, na may kamahalan daw kaya hindi niya mabili-bili. Sa kakapanood ko rin ng TV, so nakita ko si Dong Tao, parang iba siya sa iba. Extraordinary siya. Sabi ko sa sarili ko, sana magkaroon din ako. Ang Dong Tao chicken o dragon chicken ay tinuturing na isa sa pinaka-rare na breed ng manok sa buong mundo. Ang pangalan nilang Dong Tao nakuha mula sa lugar ng kanilang pinagmulan, ang Dong Tao Village sa Vietnam. Huwag niyong minamanok ang Dong Tao chicken dahil noon hindi pwedeng mag-alaga nito mga ordinaryong tao. Sino lang ang pwede? Mga Vietnamese royalty, Mandarin at mayayamang pamilya. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang pinakamalaki raw na palatandaan ng Dong Tao ay itong paa na parang may suot na bota. Makapal, mapula at tila embossed ang texture. Ang cute, no? Pati balat at laman, pula rin. Sa Vietnam, hindi lang daw inaalagaan ng Dong Tao. Binibili pa ito para gawing lucky charm. Kaya ito itinuturing na maswerte o lucky or pang-charm ay dahil sa mahal nga ito. Dahil sa kanyang itsura, sa unique na karakteristik. Ang swerte, kusa naman daw kumatok sa bahay ni Jeric nang minsang magkaroon sila ng bisita. Yung pinsan ni Mrs., meron silang isang anak. Type na type niya yung isa kong alaga. So gusto nila bilhin sa akin. Pero sabi ko, sige, dalhin mo na yan. Tila tari ng manok ng kumawit ang swerte kay Jeric. Dahil kasi sa tuwa ng pamilyang ito, inalok siyang bigyan ng bagong manok. Sabi ko, hindi naman ako nahiya. Gusto kong alagaan is Dong Tao chicken. Ito nga pala yung kauna-unahan kong Dong Tao na dito ako nakilala. Dito nagsimula mag-breed ng Dong Tao chicken si Jeric, na kanya na ngayong pinagkakakitaan. At malaking tulong daw para buhayin ang kanyang pamilya. Doon dumami yung alaga ko dahil sa Dong Tao. Madali bang palakihin, challenging namang paramihin ang ganitong breed dahil sagabal sa mating ang kanilang mga paa. Kaya kailangan ng tiyaga at passion dito.
Sa ngayon, ang bahay ni Jeric nagbistula ng poultry o fancy chickens. Karaniwang kulay ng Dong Tao is red. Yan. Ito yung red, regular red. Meron din tayong white. Pag white, medyo rare na siya. Siya yung sinasali ko sa mga show. Hanapin naman natin ang suswertihin ngayong umaga. Tara, makisumba muna. Magbigay ng luto ng manok. Isa-isa po. Isa-isa. Chicken adobo. Sinampalukang manok. Tinola. Chicken curry. Apritadang manok. Apritadong manok. Chicken ano? Chicken adobo, nasabi na, no? Fried chicken. Chicken curry. Chicken curry, nasabi na po. Nako, dalawa na lang! Kinamatisang manok. Kinamatis. Ang dami yung invento kanina pa. Meron ba nun? Meron. Search mo! Research ko. Okay. Chicken burger. Luto sa humba. Humbang manok. Ang galing ni Mami. Gisadong, sama sa gisadong pansit. Oh, sinasog! Pwede po yan. Okay. Sinigang sa gabi. Nakakain din daw ang Dong Tao chicken. Flavorful daw ang lasa nito, may mababang fat content at medyo chewy. Hanggang sa ngayon, luxury delicacy pa rin itong matuturing sa Vietnam. Hinahain ito tuwing mga special na okasyon tulad ng Lunar New Year. At ang premium cut nito nasa balat at laman ng paa. Chicken feet, but make it yayamanin. Pero mas trip daw ni Jeric na alagaan at paramihin. Parang swerte, magtuloy-tuloy pa rin. Hindi ko expect na itong si Dong Tao, marami palang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pwedeng maniwala, pwede ring hindi. Para sa akin, oo, swerte siya. Ano bang swerte ng tao? Sisiw lang yan na darating basta't sinamahan ng sipag, tiyaga at paniniwala. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Halay nyo. Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa Dami mo alam. Ang dami mo. At dapat, kayo.